Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating pag-aaralan ang tungkol sa Region 9 o Zamboanga Peninsula. Mula sa Sobanen at Muslim ng Region, Epiko, Manik, Buangsi at Tuan Puti. Kwento ng pag-ibig sa pagitan ng mortal na si Tuan Puti at makapangyarihang nilalang na si Manik Buangsi. Ito ay isang epiko o kwentong bayan ng mga Sobanen at Muslim sa Zamboanga Peninsula na naglalahad ng kwento ng pag-ibig sa pagitan ng mortal at makapangyarihang nilalang. Ang kwento ay tungkol sa pag-ibig ng mortal na si Tuan Puti at ng makapangyarihang nilalang na si Manik Buangsi. Ngayon, ating pag-aaralan ang tungkol sa region at tradisyon sa Region 9. Ang una ay Ramadan. Ang Ramadan o pausa ay banal na buwan ng pag-ayuno ng mga Muslim mula sa madaling araw hanggang paglubog ng araw. So, hindi sila kumakain o umiinom bilang sakripisyo at paraan ng paglilinis sa sarili at pagpapalakas ng pananampalataya. Ang ikalawa ay Hari Raya Haji. Ito ay kapistahang ipinagdiriwang matapos ang Ramadan. Araw ito ng pasasalamat kung saan nagdarasal, nagbibigay ng tulong sa mahirap o tinatawag nilang zakat at nagsasalo-salo ang pamilya. Ang ikatlo ay Tulak Bala. Ito ay tradisyonal na pagligo ng mga bata sa dagat upang maitaboy ang mga malas o sakit. Pinaniniwalaang nakakalinis ang dagat at nagbibigay proteksyon laban sa masamang espiritu. Ang ikaapat ay paniniwala sa pagkamatay o pagbaon ng gamit. Pagbibigay ng damit, pagkain, tubig o personal na gamit sa namatay. So, paniniwala na gagamitin ito ng kaluluwa sa paglalakbay na sa kabilang buhay. Ang ikalima ay Dito naman sa anyo ng panitikan sa Region 9 ay ang una, panaroon o tinatawag nating salawikain. Ang panaroon o salawikain ay mga salitang may aral o karunungang bayan ng mga tausog. Nagbibigay ito ng payo, paalala at gabay sa tamang asal sa lipunan. Ang ikalawa ay antoka o bugtong. Tausog tigom-tigom. Ito ay palaisipan o patulang tanong na may nakatagong sagot, gamit bilang libangan at para sanayin ang talas sa isip. Halimbawa, may binti, wala namang paa, may palda pero di tao. So, ang sagot nito ay mesa o table. Ang ikatlo ay dedaw so wata o tinatawag nating awit sa pagpapatulog. Ito ay kantang pampatulog ng mga bata o lullaby. May banayad at malambing na himig para patahanin o patulugin ang sanggol. Halimbawa, isang ina na inaawit ang oyaya, oyaya, katurog na wata. Ito ay tausog lullaby. Ang iba pang anyo ng panitikan ay una narito ang iringa o kwentong bayan. Mga kwentong pasalita tungkol sa kabayanihan, kababalaghan o pinagmulan ng mga bagay. Ipinapasa mula sa magulang patungo sa anak upang mapanitili ang kultura. Halimbawa nito ay si Amo, Ago si Buaya. Ikalawa ay Manik Buangsi o mga kwentong tausog. Ang ikalawa naman ay kwentong Sobanon. Mga kwentong nagmula sa pangkat etniko na
Subanon ng Zamboanga. Maraming elemento ng kalikasan, diwata at espiritu ang laman ng kanilang kwento. Halimbawa, kwento tungkol sa diwata sa Mount Malindang o mga espiritu ng gubat. Ikalima ay alamat ng yakan. Ito ay mga kwentong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng bagay o lugar ayon sa yakan. Kadalasang may halong paniniwala, kababalaghan at tradisyon ng kanilang kultura. Halimbawa, alamat ng pagkakaroon ng makulay na habi ng yakan. Ika-anim ay kabaraperanga o tulang papuri sa bayani. Ito ay tulang nagbibigay papuri sa katapangan o kabayanihan ng isang mandirigma. Binibigkas sa harap ng komunidad para parangalan ang bayani at isalaysay ang kanyang nagawa. Halimbawa, tula tungkol sa tapang ng isang tausog o warrior na nagtatanggol sa kanilang bayan. Ngayon, ating tunghayan naman ang mga epiko. Ang una narito ay Manobo. Ito ay tumatalakay sa kababalaghan at isang ritual ito isinasalaysay na itinturing na sagradong pagdiriwang. Ang ikalawa ay Darangan. Ito ay pinakatanyag na epiko ng Mindanao. Tinatawag rin ang kwento ni Batungan. Ito ay binubuo ng 26 na aklat na may 8 tono at iniimbag ng Mindanao State. So, ang ikatlo ay Guman. Ito ay isang poem sa Ingles. Isa sa halimbawa rito ay ang Agtubig no Keboklagan na epiko ng Sobanen ng Zamboanga. Ang Guman ay isang tulang pampanitikan na karaniwang isinulat sa Ingles. Ginagamit upang ipahayag ang damdamin, karanasan o kultura ng isang pangkat. Ang ikaapat ay Tudbulbol. Ang Tudbulbol ay isang epiko ng mga Tibuli, isang anyo ng panitikan na inaawit at nagpapakita ng kabayanihan, kultura at tradisyon ng kanilang komunidad. Karaniwang inaawit na sa monimum o tinatawag nating wedding feast o sa pagdiriwang ng masaganang ani. Naglalarawan ng mga kwento ng kabayanihan, pagmamahal at tradisyonal na pamumuhay ng Tibuli. Mahalaga sa panitikan, kultura, ritual sa katutubo sa Mindanao, kabilang ang rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Dito naman sa awiting bayan, halimbawa Inako Durinding na tungkol sa pang-araw-araw na buhay at gawain. Inako Durinding, umaga na yata nagtitilaukan na ang manok sa lupa. Kaya't ang sabi ko sa matanda, tibata, matulog na gayon bukas ay gawa. Ito ay halimbawa ng awiting bayan. Ating tunghayan ang mga manunulat sa Region 9. Ang una narito ay si Antonio Descalar. Siya ay nag-aaral sa pampublikong paaralan at College of Law. Si Antonio Descalar ay isang manunulat na isinilang sa Sindangan, Zamboanga noong Hunyo 15, 1952. Nag-aral siya sa pampublikong paaralan at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Misamis Occidental Institute of College of Law. Siya ay kilala sa mga akdang tumatalakay sa kasaysayan, kabayanihan at panlipunan na karanasan ng mga Pilipino sa Mindanao. Ang kanyang akda ay None Before the Conqueror. Ito ay sanaysay o maikling kwento na may temang makabayan. Ang akdang None Before the Conqueror ay naglalarawan sa katapangan ng mga Pilipinong hindi sumusuko sa mga mananakop. Ipinapakita rito ang mga diwang makabayan at pagmamahal sa kalayaan ng bansa. Binibigyang diin ng may akda na walang sinuman kahit ang pinakamakapangyarihang mananakop ang
makakatalo sa tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Ang ikalawa ay si Antonio Enrique. Siya ay gumagawa ng maikling kwento tungkol sa Kristiyano at Muslim. Si Antonio Enrique ay isang premyadong manunulat ng mga maikling kwento na tumatalakay sa ugnayan ng mga Kristiyano at Muslim sa Timog Pilipinas. Nakakuha siya ng mga Palangka Awards at para sa kanyang mga likha sa wikang Ingles, at isa sa mga tanyag niyang akda ay ang Spot on Their Wings. Ang kanyang akda ay Spot on Their Wings. Ang Spot on Their Wings ay isang kwento tungkol sa pag-asa, pananampalataya at pagkakaisa sa gitna ng kaguluhan. Ipinakita ng kwento ang dalawang magkaibang relihiyon, Kristiyano at Muslim na natutong magkaisa sa kabila ng pagkakaiba. Dito naman ay ang ikatlo naman ay si Ignacio Alvarez Enrique. Siya ay nagtapos sa University of Iowa at Madrid. Si Ignacio Alvarez Enrique ay pinanganak sa Zamboanga City. Natapos niya ang AB degree sa UE at nagtapos din sa University of Iowa at University of Madrid bilang scholar. Isa siyang kilalang nobelista at manunulat ng mga maikling kwento na tumatalakay sa kanyang mga akda ay madalas magpahiwatig ng malalim na damdamin, kahirapan at moral na aral. Ang kanyang akda ay Dadal. Ito ay isang maikling kwento. Ang Dadal ay nagsasalaysay ng kwento ng isang batang babae at ang kanyang laruan na kumakatawan sa kawalang malay at inosenteng pagkakabata. Sa paglipas ng panahon, nagiging simbolo ito ng pagkawala ng inosensya at paghirap sa katotohanan sa buhay. At Three Philippine Epic Plays. Ito ay isang dulang pampanitikan at ito ay koleksyon na 3 dulang hango sa mga epikong Pilipino. Layunin nitong buhayin ang mga epikong Pilipino, layunin nitong buhayin ang mga alamat at kwentong bayan na nagpapakita ng kabayanihan, kultura at paniniwala ng mga sinuunang Pilipino. At panghuli ng kanyang akda ay The White House of AI and Other Stories. Ito ay kalipunan ng maikling kwento. Ang akdang ito ay binubuo ng mga kwentong tumatalakay sa buhay ng mga kwentong ng mga Pilipino sa ilalim ng mga pagbabago sa lipunan at kultura. Ang White House of AI ay sumisimbolo sa pagnanais ng tao para sa kapayapaan at pag-asa sa gitna ng kaguluhan. At panghuli ay si Olivia Acas. Si Olivia Acas ay isang baguhan sa larangan ng panitikan, partikular sa pagsulat ng tula. Bagamat hindi pa ganoong kilala, siya ay nagpapakita ng malaking potensyal sa pagsulat ng mga tulang may damdaming makatao at makabayan. Ang kanyang akda ay Mga Tulang Pampanitikan. Ito ay koleksyon ng mga tula. Ang mga tulang pampanitikan ay kalipunan ng mga tula na tumatalakay sa pag-ibig, kalikasan, lipunan, pagkakakilanlan ng Pilipino. Pinapakita rito ang damdamin at saloobin ng mga karaniwang tao sa pang-araw-araw na buhay. Yun lamang po. Maraming salamat.